Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network na kung saan mabilis na sumagot si BP Sara tungkol sa grave theft na kasong criminal case isinampa laban sa kanya. Okay. Update lang po. Fund drive for Brave 14 Marines. May naipon na tayo na 86,500 na sa GCash, nadadagdagan pa every moment, every hour. Bukas makarawa, baka maging 100,000 na ito, ipapadala ulit natin sa Brave 40 Marines. So, kabuuan total na unang naipadala na is 470,000 pesos plus 100,000 ulit. So, sobra 500,000 na po ang pinagsamang tulong ninyo para sa Brave 14 Marines. Sa mga gustong magpadala, ito po yung GCash number natin, 0966-265-8480. Pangalan ng GCash is Ivan Henry Sibog. Okay. Bukas makalawa, expected na yan. Lalabas ang additional na warrant of arrest, kailangan nilang magpiyansa, kailangan din magpadala ng suporta sa kanilang pamilya. So, nakakatuwa po yung ginawa nila na ni-reject nila, hindi nila tinanggap yung 25 million pesos bribe offer sa bawat isa sa kanila na ninindigan sila sa katotohanan ng kanilang mga pahayag sa flood control scam. Okay, ito. Good news ito. I think 2 days ago, ang DOJ nagsampa na ng grave theft criminal case laban kay BP Sara sa Quezon City Regional Trial Court. Ito, mabilis na aksyon. Just in, the Department of Justice has received BP Inday Sara Duterte's defense motion to quash o ibasura the grave threats charges against her. Prosecutors have been given 5 days to respond to the motion. Okay. To me, this is good news dahil posible na hindi ma-issuehan ng warrant of arrest si BP Sara. Ganito yan ang pangyari. Pag ang isang akusado, kagaya ng kaibigan ko, example, kaibigan ko, isinampa ng piskalya yung kaso laban sa kanya. Hindi niya alam. So, wala siyang ginawa. Naghintay siya after, I think, 4 months. Lumabas yung warrant of arrest. Kaya ang ginawa niya, nag-file na lang siya ng piyansa. Kaya hindi siya nakulong, then lumaban sa korte. After 1 year na trial, na-dismiss yung kaso. Kaya lang, pag ganito, no? So, pag masampahan ka na ng kaso sa korte, malaman mo kagad, pwede ka nang mag-file ng motion to quash. Yan. May mga ganyang namomonitor ako pa eh. File kagad. So, ang korte ngayon, bago siya magdesisyon ng warrant of arrest, tignan muna niya yung motion to quash. So, itong motion to quash na ito, binigay ng korte sa prosecutor, sagutin nila in 5 days. Pagtanggap ng sagot, magdesisyon ng korte kung ibasura o hindi. Example, kung ibasura ang kaso, no, wala na. Wala ng trial, wala ng everything. Baka ganyan ang mangyari. Tingnan natin. I hope na buhay pa ang hustisya sa ating bansa. Quezon City Regional Trial Court yan. Diyan po isinampa ang kaso laban sa aking kaibigan. Nagkaroon po ng patas na trial. Maligaya yung kaibigan ko sa naging resulta kasi talagang napakagaling, yung judge na humawak sa kaso. Walang ni katiting ng yung impartial yung pagdapig sa prosecution mo. Wala. Kung ano lang ang ipresentang ebidensya, yun lang ang tinimbang ng judge. Nung nakita niyang mahinang ebidensya, hindi nasura ang kaso. So, sana 5 days from now, magdesisyon ng korte. Magdasal tayo na ibasura kaagad ng korte. Kasi pag hindi yan ibinasura ng korte, lalabas, may warrant of arrest si BP Sara. So, ang BP, kailangan niyang pupunta sa korte, magpiyansa. Sana, ganon. Yung hindi siya, excuse me, hindi katulad
ni na Senator Jinggoy, Senator Marcoleta na dumaan sa pulis at nakunan ng mugshot. Pagpipiestahan yan ng mga kakamping, mga loyalist, yung mugshot ni VP Sara na nakatayo, mayroong tapos nakasuot ng orange, tapos mayroong ganyan, Sara Duterte, case number so and so. So, pwede. Yung mga Brave 14 Marines, di ba? Ilang warrant of arrest nang nailabas sa kanila. Napreso na gani sila nung napreso na sila sa Las Piñas. Dahil maagap ang pagpipiyansa, hindi na sila dumadaan sa pulis. Kasi kung nalaman mo na mayroon ka ng warrant, diretso ka sa korte. Pag diretso ka sa korte, nag-surrender, hindi mo na kailangang dumaan sa pulis. Kaya maiiwasan na mamagshot ka ng mga pulis. Kung diretso ka sa korte, kagaya ng kaibigan ko, dumiretso sa korte, nagpunta lang siya sa isang photo studio, umarap siya doon, pinicturean na nga, tapos nag-fingerprint siya, sinabit sa korte. Okay, ang korte, nagbigay ng utos, magbayad sa land bank. Pagbayad sa land bank, binalik ang resibo, nung natanggap na ng korte yung resibo, another order. Yung unang order is arrest order. Ang pangalawang order is nullifying or binabawi na ang warrant of arrest ni Juan de la Cruz dahil nakapagpiyansa na siya ganoon. So wala na. So, yun sana, maiwasan na hindi na makunan ng mugshot si VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. What if lang naman, dako jud kaayog bunal ang inyong mabana? Kayahon ba ninyo siya? Tawagan na lang ko sa pangalang Arlene. 25 years old, ug taga Cebu City. DJ Sam, nag-uul kaayo ko sa akong kahimtang karon, tungod kay napasubo naman gud ko ani akong bana. Kay wa manggid ko makaibaw nga grabe man daay kini siya ka-gifted sa hinagiban. As in DJ Sam. Kaingon kag bildi pa niya ang salmunan nga taksanan sa among bugas kaniadto. Grabe ka dako. 3 years mi nga magkauyab ni Berto DJ Sam. Og tungod kay taga-bukid man ko og medyo late pa sa panahon, wa jud ko kapalabot niya hangtod nga wa pa mi makasal. Mahadlok man gud ko anang ana-ana nga wala pa makasal DJ Sam, kay lagi basin iyahara kong biyaan. Pero na-shock jud ko. Gabi human nga gikasal ming duha ni Berto. Sa dihang pagkasa niya sa iyang pistola, daw upo nga gulayon na DJ Sam. Human ato, 1 week jud nga gitakigan ko. Kay kabalo na mo pag first time, sakit jud kaayo. Human sa isa ka bulan, abi kog maanad ra ko. Pero maglisod gihapon ko DJ Sam og kalinturahon jud dayon ko pagkaugma. One time, gikuha kog bridesmaids akong igagaw. Kasal na niya pagkasunod nga adlaw og atul sab gamihangyo si Berto nako. Gibalibaran gyud nako siya DJ Sam kay lagi maglain na pud ang akong lawas human ko niya matirahan. Unya event na sa sunod adlaw. Apan gilain din niya pagsabot DJ Sam. Ingon pa siya, dili na daw ko ganahan niya. O basin daw ni hupas na ang akong gugma niya. Ihajud kong gipugos DJ Sam, o gani gilangkat pa niya ang garter sa akong underwear o sa akong kahadlok. Nidagan ko og wa na ko makahuna-huna og agi sa pultahan. Miambak na ko sa pinakaduol nga bintana, dayon dagan patabang sa akong mga ginikanan. Apan ang problema, kay dihang gisulti na ako sa akong pamilya ang rason, ila naman hinuon kong gikatawan. Wala nila giseryoso DJ sa mga akong problema, maong naglagot yun ko. Naglagot ko kay dihang gisuyo ko ni Berto, ilaharapod kong gihatag, kay wa daw pulos ang akong rason. Daghan daw babae nga nangandoy sa akong problema kay Berto. Og ingon pa, di na ako magreklamo og di ko mabalaka. Tungod maigo ra daw na madugay. Nibalik jud ko kay Berto DJ Sam.
Pero mihangyo jud ko nga dili lang sa niya tirahon kay sakit pa kaayo nga akong batang. Sakit pa nga akong bitiis nga na-injured pa dihang niambak ko sa bintana. Ug maayo na lang kay misabot siya. Hulaton na lang daw niya kung kanus ako maayo. Pero ang tinuod, dili na ko gustong maayo pa, DJ Sam.